So, punta na tayo sa for unfair labor practice kapagka nasa CBA bargaining negotiations, no? Tandaan niyo po meron tayong iba't ibang klase ng unfair labor practice, no? Merong unfair labor practice pag nagbubuo pa lang ng union, no? Iba 'yon sa unfair labor practice dito sa negotiation proper. Doon sa next module doon natin di-discuss yung ibang klase ng unfair labor practice. Pero for purposes pag nag-negotiate ka pa lang ng CBA, 4 lang yung types ng unfair labor practice. Una, bad faith bargaining. Ano ibig sabihin ng bad faith? Meron kang hindi 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 mabuti yung intention mo, ibig sabihin. O may masama kang intensyon sa pakikipag-negotiate. Mamaya may mga example tayo niyan. Susunod, pag in-evade mo yung mandatory subjects, di ba kanina, natin yung mandatory. Pagka yun ay ayaw mo pag-usapan, o kaya nag-take it or leave it stance ka sa mandatory na subjects, pwede yung maging unfair labor practice. Pangatlo, pagka merong gross violation of CBA, ibig sabihin ng gross, malalang violation ng CBA. O kaya, kapag ayaw mong makipag-negotiate mismo sa part ng employer, pag meron ng demand to bargain, pinadala mo na ng sulat, tapos after 10 days, hindi siya nagre-reply, o kaya ayaw niyang ng counter proposal, yun yung failure or refusal to meet. Tandaan niyo yung violation ng CBA, mayroong bagong case kasi dyan, yung Silva versus NLRC, na hindi lahat ng violation ng CBA ay unfair labor practice. Dapat yung malala lang. Normally, yan yung mga including sa economic provisions. For example, may salary increase sa CBA tapos ayaw niya biglang ipatupad. That is gross violation. Pero for example, kung non-economic naman, tapos medyo maliit na interpretation lang ng CBA, hindi yun pwedeng unfair labor practice. Ano yan importante yan dahil ang unfair labor practice po ay criminal case. Ang ibig sabihin po, may kulong po. Pwedeng makulong ang employer kapag siya ay nahatulan na guilty of unfair labor practice. Pero medyo mahirap-hirap yan ipatupad. Mamaya sa section of unfair labor practice, i-discuss ko kung paano kung pwedeng makulong ang isang employer or isang union sa unfair labor practice. Yung unfair labor practice po, tandaan nyo pwede yan kasuhan yung union, pwede rin kasuhan yung employer. So, both sides po yan. Ano yung example ng bad faith bargaining? Sabi natin kanina sa CBA negotiation, number 1 dyan ay bad faith bargaining. Una dyan yung surface bargaining na tinatawag. Ibig sabihin, para pupunta ka lang sa negotiation, pero wala ka naman talaga intensyon na makipag-negotiate. No? Going through the motions, o sige, attend ako ng negotiation, tapos wala naman ako binibigay na counter offer. O kaya, simulat sa pool pa lang, hindi ko naman talaga intended na gusto ko lang pahabain. Parang ganun, delaying tactics lang lagi. So, yun yung surface bargaining. Isa pang type ng bad faith bargaining, yung bulwarism. Yung bulwarism, ano yan, apelido yan Si Lemuel Bulwer yan, dating vice president ng General Electric na kumpanya sa US. So siya yung gumawa kasi niyan. Yung ginagawa niya dati, may union, tapos hindi niya kinakausap yung union sa bargaining. Dumidiretso siya sa mga miyembro. Bawal yun. Dapat kasi, pag may union na, pag yan ay solid exclusive bargaining agent, yung management hindi siya po pwedeng dumiretso sa miyembro. Dapat dumaan siya sa union. Tandaan na tuwing CBA lang to tuwing CBA. Hindi niya pwedeng kuhanin yung consensus ng mga miyembro. O kunwari gusto ng 8% increase sa salary increase. Tapos nangampanya si management, 4% lang talaga kaya niya, inisa-isa niya yung mga miyembro. Yun yung bulwarism. Bad faith yun. Hindi niya pwedeng diretsoin yung mga union members. Dapat doon sa negotiating panel siya makipag-usap. Pangatlo na bad faith, yung take it or leave it. Ito, madalas to Pag unang tapago pa lang, wala, pandemic wala kaming mabibigay, zero. Take it or leave it yan. Pwede, magsasara kumpanya. Madalas yan Yan po ay bad faith bargaining. Hindi po pwedeng ganun agad. Ipakita mo kung bakit ka nalulugi, di ba? Substantiate mo. Tapos sasabihin, pag hiningi, pengin financial statements, hindi, Data Privacy Act Ganyan nangyari sa maraming kumpanya ngayon. Kaya maraming cases ngayon ng unfair labor practice. At actually, meron pang isa, nasa fiscal na unfair labor practice, na found na guilty ang employer. Isa itong school
Isang sikat na school ito. So, ayan nga, sinasabi natin dito, yung kahit na yung economic exigencies, hindi po pwedeng dahilan na na hindi ka makipag-negotiate. Perfect example ito yung COVID nga, di ba? COVID lugi lahat. Hindi kami makapag-negotiate. Hindi daw po pwede yun, sabi ng Supreme Court. Dapat kahit may economic exigencies, dapat good faith ka pa rin na pumunta sa harap ng negotiating table. Pagka binenta yung kumpanya, natatransfer ba yung duty to bargain? Ang sabi dito, general rule, hindi. No? Pagka daw binenta. Pero, syempre, may mga exceptions dyan. Yan yung tinatawag na absorption o accretion doctrine. Ibig sabihin, kung magkapareho lang naman, yung kunwari, pinagbenta yung kumpanya, same pa rin yung magiging business model nung biniling kumpanya. For example, sa isang assets only purchase na tinatawag, o kaya hindi tinutunaw o hindi sinasara yung korporasyon na binili, then meron pa ring duty to bargain yung kahit yung nakabili na kumpanya. Ano yan ito relevant to ngayon. May kaso ako ngayon yung Sky Cable, binibili siya ni PLDT. Ngayon, di ba? Yung buong kumpanya ni Sky Cable. So ang tanong ng mga unions ngayon, maraming unions sa Sky Cable Kausap ko nung last Friday, 10 unions niya from Davao to nagtatanong sila kung paano ba pag binili na ng PLDT, sabi. So yun nga, ang ano diyan ay kapag same pa rin ang interest, same pa rin ang business. Kunwari, sa Sky Cable, binili siya ni PLDT, pero hindi naman niya tinunaw si PLDT. Nangyayari po yun, maraming ganon. Pero wholly owned na siya ni PLDT, yung stocks niya. Pero magpapatuloy pa rin siya Sky Cable. So, hindi dapat wala yung union at dapat pa rin na irespeto yung CBA. No? So, pero ang isang namin kasi doon, ang isang kumpanya namin doon, dapat nandun sa sales purchase agreement, sabihin sa bentahan between PLDT and Sky Cable, di ba, may kontrata yon, tawag doon sales purchase agreement. Ang kumpanya namin ay mailagay doon sa mismo sales purchase agreement na irerespeto ng buying entity, which is PLDT, yung karapatan ng mga union, pati yung kanilang CBA. So isang phrase lang yun. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin pinapakita sa amin yung sales purchase agreement. So ayan rin yung sinabi ko. General rule nga, sabi ko nga, hindi kailangang irespeto ng new owner, no? Pero exceptions kapag may merger or consolidation, pag yung transfer of assets leaves intact the identity of the employing business. Yan yung sinasabi ko na hindi naman niya tutunawin yung Sky Cable. Kapag may collusion, ano ibig sabihin collusion? May sabuatan. Nagsabuatan lang pala yung may-ari at saka yung bumibili para lang i-circumvent yung kanilang rights ng mga union. Kapag yung bumili, pinagpatuloy lang yung negosyo ng transferring corporation. O kaya kapag merong implied agreement, nandun mismo sa kontrata, nire-respeto nung bumili yung union. Itong ibig sabihin ng lock, stock, and barrel. Kasi ito sa Kyokloy na case, ang nangyari dito kasi, itong may-ari, si Kyokloy, Chinese. Merong nagkaroon ng union doon sa kumpanya niya. Tapos, ayaw niya humarap sa negotiation, unfair labor practice. So, kinasuhan siya ng unfair labor practice ng union. Tapos, yung NLRC, nag-decide yung NLRC na yung sinabit, meron kasi sinabit sa ebidensya na proposal ng CBA nung mga manggagawa. In-approve yun ng NLRC. Yung na yun, yung CBA na yun. O yan, tama yan. Sige, yan ang valid CBA na kahit hindi pa humaharap yung employer. Tapos, nung nagreklamo itong si Kyokloy, syempre, sabi niya, walang due process yan. Hindi pa naman ako humaharap sa negotiation. Sabi niya, hindi ko in-approve yan. Malulugi ang kumpanya kapag kayan ang CBA. Sabi ng Supreme Court, kapag sa mga instances, valid daw yung sinabi ni NLRC na kasi hindi ka humarap kasalanan mo na hindi ka humarap, sabi niya.
So lock, stock, and barrel, ibig sabihin kung ano yung as is na yun, nung CBA na inano ng NLRC, in-award niya, then dapat mo yan ipatupad. Ano daw yung mga, ano naman yung mga dahilan na pagdesisyon ng Supreme Court na sabi niya, hindi daw yan refusal to bargain. So, ibig sabihin, itong mga nasa listahan na to, hindi daw to unfair labor practice. No? Una, kapag yung adamant position daw ng in good faith naman daw, sa kaso kasi ng Nestle Philippines, ayaw talagang mag-budge nung management doon sa kanyang offer na salary increase. Hanggang dito lang daw siya. Tapos si KMU rin, ayaw rin niyang mag-budge na gusto niya higher. Ano. Although that is a deadlock, CBA deadlock yun, dahil hindi magkaabot yung kanilang gusto. At yun ay isang mandatory provision yung wage increase. Hindi naman daw yun ULP. Kasi nga daw, talagang adamant lang yung posisyon niya doon sa kanyang na minimaintain niya na ito hanggang ganito lang kaya niya. The same as minimaintain ng union na dapat ito ang kanyang ibigay. So hindi daw yun unfair labor practice. Pero siya ay deadlock. Pangalawa, si refusal to bargain over demands for commission. Kunwari, yung commission kasi, hindi naman siya mandatory provision. So kung ayaw ni employer, hindi yun unfair labor practice. Kapag kunwari may illegal strike, hindi mo po pwedeng pilitin na ang management na makipag-negotiate sa'yo. For example, nagpadala ka nga ng sulat, no? Na demand to bargain, tapos ayaw niya, nag-strike ka agad without observing yung procedure. May procedure kasi ang strike sa batas. So it becomes an illegal strike. Pwede mo pa bang i-demand yung employer na humarap dahil naka-illegal strike ka? Sabi dito, hindi daw. Tapos kapag walang request for bargaining, sabi nga natin, number 4, hindi mo pwedeng asahan ang kumpanya na siya mismo ang mag-initiate o magpadala sa ng sulat na mag-negotiate ng CBA. Di ba? Dapat yung union yung magpadala. Kung walang magpadala ng sulat, walang refusal to bargain yun. Next, kapag the union seeks recognition in an inappropriately large na unit, na bargaining unit. Specific case ito kasi nga hindi naman kasama doon sa dapat na ibinabargain ng union daw yung ibang mga department doon sa kumpanya. Sa Nestle pa rin to. So ano pa rin yan? Hindi po pwedeng, hindi daw siya refusal to bargain. So ito yung kanina ko po pinapaulit-ulit, kapag over a mandatory subject, pwede mong i-deadlock. No, hindi, not necessarily bad faith yun. So, ano yan? Yung hours of work, wages, holiday and vacation leaves, etc. Lahat ng mandatory subjects ay po pwedeng i-deadlock. Pero kapag non-mandatory, hindi po pwede. No? Hindi po pwedeng insist na patuloy pa rin pag-usapan, kunwari, commissions. Yung 14th month pay, hindi po pwedeng hanggang deadlock. No? Yung rin, itong isa pa, kaso rin ito, yung pagpalit ng negotiator. Nare, si employer, ayaw kong kausap yung presidente nyo Sabi niya, gusto ko ito lang. O kaya ayaw ko na may abogado sa negotiating table. Tapos dahil doon hindi siya makikipag-negotiate, bawal yun. That is bad faith bargaining. Pag in-insist ng union na kasama dapat yung lawyer nila, walang magagawa hindi niya pwedeng i-deadlock yun. Diba? Pwede niya siyempre kontra sa una, huwag na tayong mag-lawyer. Tayo-tayo na lang dapat. Pero pag in-insist yung negotiator ng union, walang magagawa naman. Kahit sinong parties, it's also true sa part ng employee ng union. Ayaw mo na rin kausap yung isang VP o yung HR. Gusto mo yung presidente, hindi mo pwede. So, deadlock. Ano ibig sabihin ng deadlock? In legal parlance, ang ibig sabihin yun, impasse or standstill. Ibig sabihin, hindi na talaga mapagkasundo. Hindi mag-abot yung gusto ng union at gusto ng management. Kahit na ilang ulit pa na meeting, na negotiation, parang tingin ninyo, hindi na po pwedeng, wala na talaga. Hindi na magkakasundo, doon nagkakaroon ng isang deadlock.
So kapag ka may deadlock, ano ang pwedeng gawin ng union? Una, mag-file sa NCMB ng preventive mediation, no? Yung preventive mediation, magiging reasonable doon is CBA deadlock. Anong dulo nun? Ang dulo niyan ay i-refer, pagka di pa rin magkasundo sa NCMB, National Conciliation Mediation Board, i-refer yan sa voluntary arbitrator. No, yung voluntary arbitrator, yun yung sa NCMB ng mga may pool of voluntary arbitrators eh. Magbabayad na kayo noon. Normally, tig 50,000. 50,000 sa union, 50,000 sa management. Yun yung bayad mo sa VA, sa voluntary arbitrator para i-decide niya yung case. So next, kung ayaw nyo naman ng preventive mediation, pwede rin mag-declare ka ng notice of strike. No? So yan ay doon din yan sa NCMB pinafile, no? Notice of strike. Kapag ang dulo niyan, syempre strike, di ba? Pero meron ngang mga requirements yan ang batas, no? So kapag general rule, pag merong existing CBA, dapat dire-diretso yung duty to bargain collectively. Ibig sabihin, hindi dapat mapalitan o ma-modify yung mga napag-usapan na hanggat siyan ay normally pag economic provisions 3 years, pag political provisions after 5 years, no? So dapat yan is keep both parties i-keep yung status quo. Ibig sabihin kung ano yung napag-usapan, yun yung ipatupad at ipatupad yung full force and effect ng conditions ng CBA. Exceptions lang dyan during the 60-day period o tinatawag na freedom period before the expiration of the CBA. Kasi doon sa panahon na yan yung panahon actually na mag-renegotiate. Diba? Yan ang binibigay ng batas. Both the employer and the employee na mag-renegotiate ng terms and conditions ng CBA. Ngayon, ano mangyayari kapag hindi nagkasundo meron na kayong CBA, tapos nire-renegotiate ninyo. Hindi, natapos na yung 60-day period. Hindi pa rin kayo nagkakasundo do sa terms and conditions ng renegotiation. Sabi dyan, automatically, i-renew yung old CBA. Hold over ang tawag doon. Ibig sabihin, yung mga provisions nung old CBA nyo, yun pa rin muna ang magti-take effect habang hindi pa kayo nakaka-renegotiate ng bago. Para daw hindi daw mawalan ng CBA doon sa kumpanya. Hindi ibig sabihin na nag-lapse na, wala nang kwenta yung CBA na yun, di ba? Hanggat hindi pa nakaka-negotiate ng bagong CBA, yun pa rin ang mag-take effect. So, ano duration ng CBA? With respect to representation aspect, 5 years. Ano ibig sabihin na representation aspect? Yan yung kung sino ba yung SEBA. Kasi every 5 years lang po pwede ka magpalit ng SEBA. Ano ibig sabihin nun? Every 5 years, during the period, doon lang pwede mayroong mag-file ng petition for certification election. Icha-challenge yung union ng ibang union. No? Pero kapag subsisting CBA, pag hindi pa freedom period, walang po pwedeng mag-challenge ng union. Iba yung local election, ha? Kasi local election ay election ng mga member officers ng union. Ito ibang union, ibang federasyon ang sa challenge. With all other, pwede mo 3 years lang economic provision other than the representational. Pero yung mga iba naman 5 years na rin nila inaano. General rule ko dyan, for example, if times are tough, no, itali mo siya sa 5 years yung economic provision. Pero kung times are good, malaki ang kita ng kumpanya lagi, 3 years mo lang. Bakit? Kasi after 3 years, pwede ka ulit mag-renegotiate. Pataasan yun. Yun ang medyo technique na sinasabi ko sa ano. So ngayon, times are tough, di ba? Mas maganda ngayon, dahil COVID nga, lagi na rin sinasabi niya, lugi. So itali mo siya ng 5 years. Mas maganda para sa akin. So ano bang mga pwedeng gawin niya sa 60-day freedom period? Actually, marami po pwedeng gawin diyan eh. Hindi lang yung pag-file ng petitions for certification election. Diyan din yung panahon para mag-disaffiliate yung union sa kanyang mother federation. So, during the 60-day freedom period, doon pwedeng i-notify ni union na, oy, ayaw na namin sa'yo, federation.
aalis na kami. Pwede yun sa freedom period. Tapos, pwede rin yun nga, renegotiation ng CBA during the freedom period. Ano yung tinatawag na substitutionary doctrine? Kapag ka merong shift in the allegiance ng union, after merong CBA, no? May CBA na existing. Tapos biglang napalitan yung union, no? For some other reason, napalitan yung union bigla. Sabi dito sa substitutionary doctrine, dapat yung bagong union, irespeto pa rin niya yung existing CBA. Nagkakaroon niya kasi minsan hindi magkakaiba yung duration ng 3 years na economic provision tsaka yung 5 years. May mga ganong union eh. So, iba yung freedom period nila doon sa duration ng CBA. So, kunwari, biglang may petition for certification election ngayon, there's freedom period. Pero yung CBA niya hanggang next year pa, tapos iba nanalo. Dapat, sabi dito, sa substitutionary doctrine, respeto pa rin dapat nung bagong union, yung CBA na execute nung natalong union. Except, syempre, doon sa mga sobrang tingin natin na anti-manggagawa ng mga provision, no? Ayan. So, for example, yung no strike clause na nakalagay sa isang CBA na negotiate ng union na natalo, hindi po pwede siyang hindi i-honor nung bagong union. Kasi hindi naman siya yung union doon nakipag-negotiate doon. Yeah, that's the case of Benguet Consolidated Inc. versus PAFLU. Examples sa mga economic provisions sa CBA, di ba? Wages, family planning, yung effectivity na agreement kung kailan mag-take effect, tapos under terms and conditions of employment. Mga non-economic provisions, example, coverage ng bargaining unit, kung hanggang saan ba, hanggang anong department ba, hanggang saang planta, for example. Union security clause. Mamaya meron tayong discussion on the different types of union security clause. Management prerogatives, rights or responsibilities of employees, grievance machinery, voluntary arbitration, tsaka yung no strike, no lockout clause. Medyo mabilis ba? Pinibilisan ko kasi medyo marami tayong i-cover. Effectivity and retroactivity. Kailan nagre-retroact ang CBA? Una, kapag bago pa lang, pinakaunang CBA pa lang yan, dapat magkasundo. Yung employer-employee, kailan to magti-take effect. Diba? Importante yan. Kailan magti-take effect yung salary increase namin. Diba? Pag-usapan dapat pag-una pa lang. Pero kapag meron na dati, tapos nire-negotiate mo, kunwari, expiration mo is June 1. Dapat within 6 months, may i-renegotiate mo na siya para ang effectivity niya is June 1. So that's until December 30, for example. Pag lumagpas ka ng December 30, December 31, hindi mo pa rin i-negotiate. Ibig sabihin, lumagpas ka ng 6 months, dapat pagkasunduan niya ng parties. Hindi na sa automatic dun sa June 1 na expiration. So ano ibig sabihin nun? Pag kayo ay mag-renegotiate ng CBA, pilitin ninyo na ma-renegotiate nyo within the 6-month period para masulit ninyo yung retroactivity. Kasi pag hindi nyo natapos within 6 months, I'm sure, hindi nyo makukuha from June 1. Mahirap makuha yung from the expiration ulit. Kasi sabihin nyo, okay na lang tayo nagpirmahan, doon ng take effect yan. Kasi doon mas makakatipid lagi eh, di ba? Kapag yung CBA nyo galing sa arbitral award, ibig sabihin nagkasuhan kayo tulad ng kaninang kaso, yung kay Kyokloy, kailan ang effectivity nun? Walang retroactivity daw yun kapag award ng isang agency, NLRC o Supreme Court, etc. The parties may agree on the suspension of the CBA. Maraming ganito pong nangyari nitong pandemic. Maraming mga CBA na nag-expire noong 2020, 2021, pero nagkasundo yung employer at saka union na hindi muna sila mag-CBA renegotiation dahil nga unahin pandemic, hindi pwedeng face-to-face, di ba? Hindi pa naman nun sanay sa Zoom nung una, meron ako mga union gano'n itong PS Bank ko na union. Gano'n, nag-suspend na lang ng 1 year.
nag-expire ata yun dapat ng April o May 2020. Wala pang masyadong marunong sa Zoom nun mga ganyan-ganyan So, ano muna na lang ng 1 year, yung kanilang CBA. So, pagka tapos na mag-CBA, procedures for registration, again, after masign yung CBA, dapat 30 days lang, may register mo na siya, sabi ng batas. Ano kailangan mong gawin? Unang-una, i-post mo muna sa dalawang lugar, either sa bulletin board o sa may security guard, yung CBA. 5 araw mo siyang iiwanan doon para makita ng mga ibang empleyado na ito pala yung CBA. Tapos, ipaparatify mo yan. Ipapapirmahan mo na pumapayag, yun ang ibig sabihin ng ratification, pumapayag ako na ito ang aking CBA. No? Kaya normally, yan, para dyan yung signing bonus. Di ba? Minsan, pinapapila mo na lang yan Pila mo yan, pirma sa CBA, tapos sa dulo, abot yung signing bonus para madaling magkapagpa-pirma. So after yan, after mong mapirmahan na yan, meron ka rin verified declaration ng presidente at secretary, pipirma sila. Ano yung nakalagay doon sa verified declaration? Nakalagay doon na ipinost namin yan sa 2 lugar sa aming planta within 5 days, tapos siya ay na-ratify ng lahat, pipirma ng presidente at secretary yun, tapos ibibigay, isasabit sa BLR. Pag isabit sa BLR, bayad ka ng 1,000. Pagkabayad mo 1,000, i-issue ka ng certificate of registration ng BLR. Tandaan po natin, hindi required na i-registro ang isang CBA para siya ay maging effective. For example, napirmahan na yung CBA, pero wala kayong signing bonus. No? So, ang hirap magpapirma sa mga miyembro. Hindi mo siya napapirmahan. Tapos sasabihin ng employer, hindi mo napapirmahan Hindi ko i-honor yung CBA na yan. Sabi niya, mali daw si employer doon. Sabi sa Liberty Floor Mills Employees versus Liberty Floor Mills, sabi ng Supreme Court, pinirmahan mo na yan, employer Ratification na lang yan para lang registration sa gobyerno. As between you and the union, sabi niya, that should already be implemented. Kasi pumayag ka na dyan, pinirmahan mo na yan Implement mo na yung CBA na yan. Ano lang epekto kapag hindi na-registro? Yun, ibig sabihin, pwedeng may pumasok na ibang union mag-certification election doon sa Kasi it does not affect third parties daw kapag hindi mo narehistro. Kasi wala nga namang paraan para malaman ng ibang union na may CBA dyan na active sa na yan. Kasi kapag may CBA na active, 5 years, di ba? Contract bar rule. Since hindi mo narehistro, hindi malaman ng third parties ng ibang union na may CBA dyan. So, pwede kang i-file ng certification election. Pero, as between the employer and the union, dapat daw yan ay mag-take effect na. Hindi rin po pwede na TRO. Ibig sabihin kasi injunction, normally in street parlance, TRO yan No? Kapag may labor disputes daw, hindi po pwede i-TRO yan ng korte. Pero syempre, meron mga ibang pwede mag-TRO dyan. Isa dyan Secretary of Labor. No? Tulad yan, NLRC, pwede mag-TRO. President, kahit yung president, kahit nga strikes, pwede niya i-TRO. No? Pati Secretary of Labor, pwede niyang, ang tawag po dyan ay Assumption of Jurisdiction o AJ na tinatawag. Ang mga regular courts, yung mga RTC, MTC, hindi siya po pwedeng mag-issue ng TRO except kapag may individual interest daw na apektado. For example, may violence dun sa strike. No, may isang tao doon na dahil pumapasok, gusto pumasok sa trabaho, yung mga nag-i-strike, binugbog yung Tapos laging ganun na, binubugbog yung mga Hindi po pwede. Pwede daw doon mag-issue ng TRO ang korte. Pag ganun ang So, unfair labor practice, ito na, kanina yung unfair labor practice yun sa CBA, di ba? Sabi natin. Ito, unfair labor practice, ito sa self-organization, sa pagbubuo pa lang ng union. Anong mga example ng unfair labor practice? Kapag daw ikaw ay restrain, ibig sabihin, pigilan
coerce, pilitin, discriminate, na o mag-interfere, makialam doon sa mga gustong mag-union. So ito ay unfair labor practice ng employer, ng kumpanya. Bawal makialam, tawag niya interference, no? Hindi po pwedeng makialam ang kumpanya sa mga nagbubuo ng union. Actually, sa certification election nga, bystander lang siya, di ba? Ano natin. Bakit daw? Bakit daw bawal makialam? Kasi nga, una, inipikal daw yan. Actually, yung pagpigil sa pag-union, wala daw yan pareho sa interest ng labor at saka management. Para sinasabi ng batas, nasa interest din daw ng management na magkaroon ng union. Although, of course, yan yun nakalagay sa papel. No? Pero alam natin lahat na lahat ng management tingin sa union, makakasama sa kanila. Kasi syempre, it would entail salary increase. Pangalawa daw, kasi yung unfair labor practice, pag nag-interfere ka daw sa right of the workers to unionize, gugulo yung kumpanya. It will disrupt industrial peace. Tapos unfair labor practice, nasabi ko ito kanina, it's a criminal offense against the state. No? So hindi lang yung criminal, pati yan may civil violation. Ibig sabihin, may danyos na pwede ka makuha pagka na guilty yung employer ng unfair labor practice. Kasi yan daw ay violation of the constitutional right of workers to self-organization. Tapos kapag ka daw may unfair labor practice, nagiging unstable yung labor management relations. Anong mga elements para maging guilty ang isang employer o kahit union sa unfair labor practice? Una, dapat mayroong employer-employee relationship. Tapos dapat naka-define talaga specific do sa labor code yung ginawa niya na unfair labor practice. Kasi ang nakalagay sa labor code daw, exclusive daw yung listahan na yon ng unfair labor practice. No? So may technical meaning ang ULP eh. Hindi lang naman hindi lahat ng unfair na practice ay unfair labor practice, no? Dapat yung daw ginawa yung act must relate to the right to self-organization. Ibig sabihin, doon sa karapatang pag-uunyon o magsama-sama ng mga manggagawa. So kahit na unfair yan, yung ginawa niya, tapos hindi naman dahil sa pag-uunyon, hindi yun unfair labor practice. So basic dyan, dapat anti-union kapag ka unfair labor practice, no? Anti-union lagi ang inyong ano yun. Kung anti one person lang, may personal vendetta for example, yung may-ari dun sa isang tao, sa isang officer, pero okay lang siya na mag-union kayo, hindi yun ULP. Although that is pwedeng discrimination, pwedeng constructive dismissal, no? Pero hindi siya unfair labor practice. Kasi nga, ang unfair labor practice ay isang criminal offense. So, general rule, pag may ULP case na final ko na rin yung union against the employer, hindi mo yan subject to compromise. General rule daw. Pero merong case dyan kasi na hinayaan niya mag-settlement yung parties. Yung case ng Reformist Union, RB Liner Inc. versus NLRC. Pinayagan ng Supreme Court na magkaroon ng compromise agreement. General kasi lahat ng criminal cases, hindi po pwedeng i-compromise. No? Yan ang general rule. Kahit estafa o murder, pwede ba makipag-areglo sa biktima? General rule ng batas dyan, hindi. Sa lahat ng criminal case Pero syempre, sa totoong buhay, nangyari, pag areglo, may affidavit of desistance na pinapapirmahan doon sa biktima. Pero ang ano dyan, all crimes kasi are against the state. Kaya nga, people versus ABC, di ba? Napapansin nyo ba kapag ka-criminal case, ganon? Kasi nga, ang offense daw ng criminal ay against the gobyerno, hindi against the person. Yung biktima, witness lang siya doon sa kaso ng criminal case. So same doon daw sa ULP. Dahil ULP ay isang criminal case, hindi mo yan pwedeng i-compromise daw. General rule. Pero in one case nga, RB Liner case, hinayaan ng Supreme Court na makapag-settle.
Pagka daw, kunwari, meron kang ano rin, multiple unfair labor practice na ginawa ng isang employer, hindi mo pwedeng pag-iwahiwalayin daw yun, no splitting cause of action. Ibig sabihin, kunwari, union busting, tapos may discrimination, so dalawang magkaiba na case, pinaghiwalay mo, una, file ka union busting. Nung natalo ka, pa-file mo pa ulit yung discrimination, for example, o interference. Same lang naman na kumpanya, same na union, etc. Dapat daw, sabay-sabay mo na i-file para sabay-sabay nang madesisyonan. Hindi mo pwedeng ipagpaliban. Tandaan kapag unfair labor practice, may civil, may criminal case. Ibig sabihin pag civil case, meron niyang danyos na babayaran. No? In one case, doon sa sinasabi ko kanina may ULP, nagbayad ang kumpanya yung school ng 300,000. Tapos naka-file pa ngayon sa fiscal yung unfair labor practice sa criminal case. Pwedeng paghiwalayin yun eh. Kapag sa civil case, sino ang liable daw? Yun ay yung lahat ng officers and agents ng normally the board of directors ng kumpanya. Pag criminal case, yun sino lang yung guilty o sino yung gumawa nung criminal case o yung criminal act, no? So kapag civil case, labor arbiters sa NLRC mo yan dapat i-file. Pero yung criminal dapat sa court, no? So ito yung sinasabi ko kanina na mahirap yung criminal case sa unfair labor practice. Bakit? Una kasi yan, i-file mo muna yan sa NLRC, di ba? Sa arbiter. Unfair labor practice. Abot kayo hanggang Supreme Court. Di ba? Pagdating, sige, Supreme Court, sabi niya, you are guilty of unfair labor practice. Tapos may award. Dari, 300,000. Dahil doon, tulad na nangyari sa isang case. So ngayon, yung case na yung Supreme Court, kailangan nyo pa ulit i-file yon sa fiscal para i-file nyo sa korte yung criminal case. Hindi po pwedeng mag-order ang NLRC na kulong kasi nga hindi naman siya korte. So mas mahaba yung proseso sa criminal case ng unfair labor practice. So kailangan daw lahat ng ULP i-file mo from 1 year. 1 year from the time of commission. Kunwari, union bus ka, within 1 year dapat mo yan i-file na agad. Kung hindi, wala na daw. Both civil and both criminal na aspects ng case, kailangan within 1 year i-file na yan. Yung mga employer, ito, for specifically sa employer, ito yung mga klase ng unfair labor practices. Sabi ka natin kanina, di ba? Yun ang nasa labor code na unfair labor practice, exclusive. Ibig sabihin, dapat yan talaga pwede penalize mismo sa labor code. At ito lang yung mga nakalagay sa labor code. Iisa-isahin natin yan. Interference, yellow dog condition, contracting out, company unionism, discrimination, discrimination because of testimony, violation of duty of the bargain, paid negotiation, tsaka violation of CBA. Isa-isahin natin Preference. Ito ulit unfair labor practice of the employer o ng kumpanya. Criminal case po ito. Interference, ibig sabihin, pag pinipigilan niya o kaya kino-coerce, tinatakot, intimidate, yan, yung mga kumpanya, ay yung mga manggagawa na huwag kayo magbuo ng union. Yun ang interference. So ang test lagi diyan kasi minsan hindi mo naman maano na direct eh. Hindi naman sasabihin talaga yan ng employer, hindi mo yan maririnig. Oh, wag kayo magbuo ng union kundi tanggalin ko kayo. Pero although minsan may mga ganun Pero minsan malaman mo yan kapag kayo sa mga kilos ng employer o kaya sa operations manager o sa HR niya na kita mo na intimidate o na tatatakot yung mga manggagawa na Pero syempre, dapat yon through evidence, magawan mo sila ng affidavit na sila ay talaga itinatakot ng management, di ba? Na wag silang sumali ng union. At yan, yung interference kasi, medyo mahirap talagang patunayan kasi yan. Kasi nga, normally, natuto na yung mga kumpanya Hindi nila yan outright sasabihin na wag kayong mag-union. Gagawin nila yan sa mga maliliit na bagay na, itong nalaman nila na ito, ang leader ng union, mimuhan mo lagi ng mimuhan yan, sasabihin niya sa HR. O kaya, bigyan mo yan ng pangit na schedule o pangit na, may doon sa kunwari, dito sa isang bus company, bigyan mo yan ng na bus, yung pangit na bus, yung bulok-bulok, para lumiit yung kita niya. Mga ganun tipo. So, sabi ng dyan, Supreme Court, dito sa case ng Insular Life Assurance, dapat daw take into consideration daw yung lahat kabuuan ng ginagawa. Hindi pwede pa isa-isa lang
para malaman mo na meron talagang threat o intimidation doon sa, o kaya merong coercion, may pananakot talagang ginagawa o pagdi-discriminate doon sa mga nagbubuo ng union. Lagi sa pagbubuo ng union ito So, madalas yan kapag ka nga daw merong nakatago yung talagang discrimination ng employer o pananakot. Pero gumagamit siya ng mga goons. Meron dyan mga iba. Gumagamit ng goons para ipaalam na, wag kayong mag-union. Patayin namin kayo. May mga ganun na nangyari yung excessive questioning daw. Pagtatanong lagi, pag-i-interview ng tungkol sa union. Bawal din po yan. Yan po ay deemed as coercive. O kahit wala siya sinabing huwag kang sumali ng union. Basta sinabi niya, pinapatawag normally, kunwari, pag isa-isa, yung mga empleyado, may union daw na nagbubuo dito. Kaya, sali ka ba? Sinong mga kasama niyo sa union na yung mga ganun? Maraming ganyan kaya merong pag may union na lumitaw na for example tapos hostile kunwari daw yung management sa union. Paano hostile? Talagang ginigipit yung union. Wala, hindi ibigay yung union dues. Kaya yung mga union members nga i-discriminate sa schedule, sa trabaho, etc. Sa mga pagbigay ng bonus, di ba? Hindi rin daw pwede yung employer ibigay yung kanyang opinion sa intimidating manner. Ibig sabihin, ito case-to-case basis to Meron kunwari, one time, may-ari, hindi nga niya sinasabi na huwag kayo sumali ng union. Pero yung kanyang pagkakasabi, sige, subukan nyo lang. Yung mga ganun tipo. Diba? Intimidating manner. Okay lang naman mag-union kayo, pero subukan nyo. So, it's kahit na hindi mo sinasabi na huwag sumali ng union, parang read between the lines na lang kayo. Parang ganun ang di ba? So ito, in one case, yung Hacienda Fatima versus NFSW, National Federation of Sugarcane Workers. Dito, yung may-ari ng Hacienda Fatima, kumuha ng armed guards. Actually, hindi armed guards yan, goons yan. Mga goons. No? At dyan, na guilty si Hacienda Fatima na of unfair labor practice of interference. No? Kasi nga naman, sa presence ng armed guards, biruin mo, nagtatrabaho ka, naggagapas ka ng tubo, tapos may mga nakabantay na mga di mahabang baril doon sa di ba na intimidation yun, di ba? Kahit na daw, hindi pa daw nare-register yung union, pwede maging guilty of interference, no? Yan yung samahan ng manggagawa sa Bandilino versus NLRC. Hindi ibig sabihin na walang union, walang interference. Kasi pwede, nasa formative stages pa lang, nagbubuo pa lang, ni-union bus ka na. Di ba? Pwede yung ganon. Sa transfer, minsan naman kasi, ang interference na ginagawa ng management is through, ipopromote kunwari yung mga leader. Kunwari, promote na supervisor o promote na manager, hindi na siya po pwedeng sumali sa union, di ba? Pero in the first place kasi yung promotion dapat yung ina-accept ng empleyado. Pwede naman yung tanggihan Pero in some cases kasi na naging case sa interference, no. Pero unless na dapat daw i-point mo yung malinaw dapat daw na yung pag-transfer o pag-promotion clearly dahil sa pagpigil daw dapat ng union para maging siyang unfair labor practice. No? Sa kaso yan ng rubber world. Kahit yung promotion kasi po pwede mong tanggihan pero transfer. Hindi mo pwede tanggihan management prerogative. Dahil transfer, sa Metro Manila kayo, transfer ka ng Cebu plant. Dahil ikaw leader ka doon, di ba? So, some cases, yun ay nagiging interference. Pero dapat, clear dapat ng intention ni employer na kaya niya ginawa yung transfer na yun para pigilan yung pag-union. Yellow dog condition. Ano naman tong yellow dog na to? Bago ka ma-hire, may nakalagay sa kontrata na bawal mag-union o bawal sumali sa union. Nangyari ba yan? Opo, madalas. Saan? Call center. Sa mga call center,
Ako personally, call center ako nung nag-aaral ako ng law eh. Meron yang no union rules. Bawal po yun. Unfair labor practice yun sa totoo lang. Kapag may nagbubuo ng union doon sa pwede sila magkaso ng unfair labor practice. Kasi nga, yellow dog po yung ganun. So, ayan. Yan nga po ay illegal. Yellow dog contract naman yung tawag doon sa contract ng na yun, of employment na may nakalagay doon na bawal mag-union kapag bago ka matanggap sa trabaho. Third, ULP, contracting out. Ano ibig sabihin nito? Pagka yung mga trabaho ng union member, binibigay mo sa mga agency worker. Di ba? Kunwari, merong production machine operator na sa kumpanya mo, tapos meron ka rin agency worker na machine operator, yun daw ay pwede maging ULP. Basta, lagi na para i-demoralize yung mga union na mag-union. O kaya pahinain yung union. Kasi kung pwede daw, meron daw mga instances na valid naman daw yung outsourcing. Yan case ng Bankcard versus NLRC. Dapat daw good faith. Tapos, based daw talaga dapat sa business reasons. No? Pero sa totoo lang lahat naman na outsourcing based on business reasons eh. Yung pagpigil nga sa union is based on business reasons eh. 'Di ba? Kasi nga ayaw nga nila may union dahil pag may union, may salary increase. So this is still a business decision, 'di ba? So ewan ko, I do not agree with this decision ng Supreme Court. Gising pa ba kayo? Natutulog na iba. Medyo mabilis at saka ma-dense no? Pero pagka break, tingnan natin kung baka may mga tanong kayo, masagot ko. Company-dominated union. Ano ibig sabihin nito? Unfair labor practice to. Sabihin, yung mismong kumpanya, siya ang gumawa ng union. So, ano niya yun? Mga tauhan din niya normally, mga HR ang gumagawa nito. Minsan naman, meron silang mga kasabwat. May mga kasabwat sila sa labas na nakikipag-usap na sa management. Oh, unionan mo na to. Bakit nila gustong gawin yon? Kasi nga, pagka may CBA, may 5 years na walang pwedeng pumasok. Normally, ginagawa yan. Kunwari, alam nila, militanteng union, malapit nang pumasok doon sa kumpanya. Ginawa to sa isa sa, parang gardenia ata. Alam nila, papasok na yung militanteng union. Kumausap sila ng ibang, may mga federation din kasi talaga na dilawan eh. Kinausap nila isang federation, union na to, tapos CBA tayo agad para di na makapasok to. Ganun ginawa nila. Company-dominated union ang nangyari doon sa kumpanya. So, 5 years hindi makapasok yung ibang union, di ba? Ano mga example daw, mga indicators ng company-dominated union? Una, siyempre kapag kayo mismo mga HR o management ang nag-initiate na gumawa ng union, kapag kunwari, nanghingi ng pera, attorney's fees. Ang attorney's fees nila ay galing sa management. Kaya may negotiation fee na hiningi yung mga yung union sa management. That could be an indicator na company dominated union yung So, yan din kapag kunwari may mga supervisor na o managerial ang nag-assist doon mismo sa rank and file union, di ba? Tapos kapag hindi ka sumali sa union na to, determinate ka namin, parang ganoon. So, kita-kita mo agad na talagang management yung nag-utos na magtayo ng union doon sa kumpanya para pigilan yung mga ibang mas militante o mas totoong union na pumasok doon sa kumpanya. Panglima, type ng ULP, ng employer. Discrimination with regards to wages or support, other terms and conditions of employment. Again, hindi lahat ng discrimination is unfair labor practice. Dapat yung discrimination would discourage yung mga empleyado na mag-union. Ano example niyan? May union, kunwari, pero hindi lahat ng empleyado ay member ng union. Kalahati lang, for example. No? O kaya, mahigit kalahati. O dali, 1/3 ay hindi member ng union. Tapos, yung 1/3 na hindi member ng union, mas marami pang bonus kaysa doon sa union member.
So that is clear case of discrimination. Kasi di-discourage mo na sumali ng union, yung mga, alam mo yun, nangyari yan sa isang case ko dito sa Batangas, sa mga sugar workers sa Batangas. Yung mga hindi kasama ng union, mas pinapaulanan ng bonus nung may-ari. So parang sasabihin na lang ng mga manggagawa, huwag na tayo mag-union pala, mas maraming bonus. Parang gano'n. Diba? Well, in fact, hindi nakikita ng mga hindi kasama sa union. Kaya sila binibigyan ng mas maraming bonus dahil may union. Di ba? Kahit di sila kasali. Kung mawala yung union, maubos na, tingin nyo ba bibigyan kayo ng ganyang bonus? Wala, zero. Kaya lang yan, pakitang gilas lang yan sa ngayon kasi nga may tinutunaw siyang union, di ba? Pag wala na yung union altogether, wala, babaan na lahat ng inyong sahod at wala nang bonuses. Pero merong valid type ng discrimination. Una, yan yung tinatawag sa union security agreements. I-discuss natin yan dito. Magkaiba rin ang discrimination sa classification. Ako, dali. Ano nangyari dito sa aking laptop? Hindi, okay na. So yun. Iba ang discrimination sa classification. Kung pwedeng i-classify ng management yung job description ng mga empleyado. It does not mean na yan ay discrimination. Basta magkakaiba yung skill level, magkakaiba yung pay level, etc. Na mayroong sufficient distinction na hindi lang dahil sa pag may union o wala. Ang binabawa ng discrimination ay classification based on may union ka ba o wala. Pero kung may sufficient classification naman, kunwari, mas magaling, mas ito, nakapag-aral, nakagraduate ito hindi, pwede yung ganong klase na classification. So lagi kapag ka-discrimination, it's must be based on the involvement sa union. Lagi anti-union activities, yun lagi ang unfair labor practice, anti-union. Kapag ka nag-quit dahil sa discrimination ang isang union member dahil sa discrimination, dahil sa union member, ayun, pwede rin yan na unfair labor practice. Pero again nga, sabi ko nga, yung security arrangements, pwede mo ilagay sa CBA na mayroong valid type of discrimination. Yan yung union security clauses, no? Kasi itong union security clause, it gives protections and benefits to the union. So sabi nito, pwede daw mag-discriminate ang union, no? Na pwede niya ilagay sa CBA niya mismo, for example, na para continuous maging empleyado ang isang membro niya, dapat huwag siya umalis sa union. Kung pwede yun. Tawag doon close shop. Pag iisa-isahin natin dito lahat ng types ng union security clause mamaya. So, ito. Types ng union security clause, no? Malamang sa mga may CBA dito, familiar kayo sa ilan dito na nakasulat, no? So, una, ito yung from A, ito yung pinaka-matinding protection. Sa baba, yung pinaka hindi walang masyadong protection na binibigay sa union. So, closed shop, union shop, preferential shop, agency shop, bargaining for members only shop, exclusive bargaining shop, maintenance of membership shop, saka modified union shop. Isa-isay natin Closed shop, only union members can be hired and must remain as union members for continued employment. Ano ibig sabihin ito? Dapat lahat ng empleyado, present and future, ay union member. Pagka hindi ka na union member, pwede ka i-request ng union na matanggal sa trabaho. So, malaking power yun para sa union. Basta napatunayan mo na yung empleyado ay nagkasala sa constitution bylaws ng union,
Binigyan mo siya ng karapatang to be heard, explain, tapos sa pagdesisyon nyo na siya ay disloyalty sa union, tinanggal mo siya as union member, kasunod doon, pwede mo salatan yung management na you demand namin, tatanggalin mo to, sisantihin mo tong taon to kasi disloyal siya sa union. Pwede po yun kapag ka sa CBA nyo ay naka-close siya. Exceptions kapag ka members of the minority union. Kung before pa kayo naging SEBA, kunyari, may nakalabang ng isang union, minority sila, hindi sila nanalo, pero ayaw pa rin nila sumali sa iyo, sa union mo, hindi mo siya pwedeng ipilitin na sumali. Kasi nga, may union na silang iba eh. O may iba silang federasyon. Kaya kapag ka, meron talagang mga nakalagay doon sa CBA mo na excluded, madalas yung confidential employees. Hindi mo pwedeng pilitin na sumali sa union. O kaya, pagka against the religion, di ba? May yung isang case nga diyan yung sa case ng Iglesia ni Cristo na hindi mo pwedeng pilitin yung member ng Iglesia ni Cristo sumali ng union kasi nga based sa kanyang religious belief, bawal siyang sumali ng kahit na anong ibang organisasyon. Semi-closed shop. Ano yung semi-closed shop? Dapat yung mga future employees, union member. Pero pag naging union member ka na, kahit na hindi ka na walang requirement na matira o ikaw ay manatili na union member for continued employment. Union shop, ano ibig sabihin naman ng isang union shop agreement? Pwede kang ma-hire kahit hindi ka union member. Pero pagkasali mo, pagka-hire mo, pagka-regular mo, dapat mag-union member ka na. So yung close shop, hindi ka pwedeng ma-hire, dapat maging member ka muna. Mauna yung membership bago maging union member. Ito, pagka-hire mo, kasi minsan may probi, di ba? O kaya contractual ka muna. Pagka-regular mo, tsaka ka palang magiging union member. Preferential shop. Ito lang, preference lang to. Ibig sabihin, pumapayag ang employer na kapag ka may job opening, kanya kumpanya, kahit na promotion pa yan, una niyang pipiliin yung mga union member. Kasi meron kasi mga ibang unions, ito it presupposes na may mga ibang unions na hindi kasama ng hindi pa empleyado ng kumpanya. Pero ngayon wala na ata masyadong ganyan eh. Agency shop o maintenance of treasury shop. So, yan ay pwede kang hindi sumali ng union. Sabi ng pero magbayad ka ng agency fee. Yan yung agency shop na pero this is a given sa closed shop tsaka union shop ha. Pag closed shop tsaka union shop, pagka may mga hindi kasama, dapat silang magbayad ng agency fee. Kasi sila ay nakikinabang doon sa CBA. Kapag ka ang exception lang diyan sa agency fee, no? Kapag ka member sila ng ibang union. Kahit minority union o rival union, hindi mo siya pwedeng ng agency fee, hindi mo pwedeng pilitin. Bakit? Kasi baka nagbabayad naman sila ng union dues doon sa union nila eh. Hindi pwedeng madoble. Pero kung dito naman sila nagbabayad, ako, inaano ko pa rin na pag nakikinabang sa CBA, magbigay dapat ng agency fee kahit sa rival union. Edi kung gano'n na lang, magbuo na lang ako ng union ko. Nakikinabang ko CBA, hindi pa ako nagbabayad agency fee, di ba? So it defeats the purpose. Bargaining for members only. Ano ibig sabihin yan? So, kung sino lang yung bargaining, nakikipag-CBA lang daw siya, yung union na yon, it would only affect sa union members lang rin. So, yung mga non-union members, dapat itong employer, huwag niyang extend yung benefit na yon doon sa non-union members. I do not advise this type of union agreement kasi nga it discourages unionism din at masyadong parang pag-aawayin mo yung mga manggagawa. Dapat kapag it takes effect to everyone, kung sayaan sila na sumali o hindi. Anyway, you could also always collect agency fees kung ayaw sumali ng union.
At least sila, nakinabang sila sa CBA, di ba? Exclusive bargaining shop provides that the union is recognized as the exclusive bargaining agent for all employees in the bargaining unit. Ibig sabihin, kahit na hindi mo member, yan ay dapat mag-take effect pa rin yung CBA sa kanila. Sa lahat. Kahit na sila ay members ng union o hindi. Maintenance of shop agreement. So, pwede kang hindi sumali ng union, pero dapat kapag ikaw ay kasali na, hindi mo dapat mawala yung iyong union membership o dapat in good standing ka lagi. If not, maano ka, pwede kang mapatanggal din sa trabaho ni union. So, yung mga bago, hindi nila pinipilitan, hindi nila i-require na sumali sa union. Modified union shop. So yung mga hindi daw union member at the time ng signing ng contract, hindi na pwede daw na hindi sumali ng union. Ibig sabihin, ngayon tayo lahat, 500 tayo na empleyado. Ang member ng union, 300 lang. So nung napirmahan yung CBA, sabi niya, modified union shop. So yung 300, member ng union, di ba? Hindi, pagkapirma ng CBA, o sige, kayong 200 na hindi namin kasama, pag na kayo sumali ng union. Pero, yung mga susunod pa, future na sasali, dapat yung member ng union namin. Yun yung modified union shop agreement. So, ano ba yung mga requisites para, di ba sabi natin kanina, pag close shop, pwedeng i-request ng union na matanggal sa trabaho yung member kapag ka nakasuhan niya yun ng disloyalty o kahit na anong violation ng constitution and bylaws, tapos natanggal siya as member ng union, pwedeng i-request ng union na tanggalin din siya as empleyado o sisantihin sa ano. Pero may mga requirements. Dapat may due process, no? Una, dapat mayroong sufficient basis, no? Hindi porket na sabi ng union, ito tinanggal namin as member to, tanggalin mo rin. Hindi yun automatic, ha? Dapat yung employer, itingnan pa rin niya kung tama ba yung pagkakatanggal ng manggagawa doon sa union. Baka naman gawa-gawa lang, baka naman personal lang ang awayan nila, di ba? Tapos, hindi mo rin yan pwede daw gawin sa rival unions o doon sa may mga pagkaibang religious belief. Patanggal mo siya kasi nga, ano siya, sa kabilang union siya. Pero, kung pwede mo yan gawin, ito pag yung rival union ay nandoon na before ka pa maging SEBA, hindi mo pwedeng gawin yon. Pero kung kunwari, wala pang freedom period, member mo siya dati, sumali sa kabilang union na papasok sa inyo, o kaya re-raidin kayo ng union na yun, nakita na naman mo na sa rival union, disloyalty yun. Pwede yung maging unfair labor, pwede mo siyang patawad ng violation ng constitution and bylaws nyo at ma-disloyalty. Tapos dapat meron talaga nakalagay doon sa CBA na close shop bago mo mapatupad yan. Nakalagay mismo close shop yung words na yon. Tapos nakalagay mismo doon na pwedeng matanggal sa trabaho ang mga mawawalan ng membership sa union. In case of doubt kung close shop ba yan o hindi, ang i-resolve daw against the existence of close shop. Kapag hindi malinaw, hindi yan close shop. Ganun lang. Kasi dapat ka talaga clear, malinaw na malinaw doon sa CBA na close shop nga talaga yung union security clause. For example, kahit nakalagay doon close shop pero nakalagay doon sa body na walang karapatan magsisante yung union, so hindi yun close shop. Next type ng tapos na tayo sa union security clauses, yun na lahat yun. Next type ng unfair labor practice ng mga employers. Discrimination because of testimony. Merong sinisanting kasamahan nyo sa nag-file ng unfair labor ng illegal dismissal case sa NLRC. Tapos sabi niya hingan kanya ng baka naman pwede kang ng affidavit dahil yung ipatunayan mo lang na sinisigaw-sigawan ako at saka lagi akong pinapahirapan dito ni ma'am ganyan. Naggumawa ka affidavit. Tapos
Ah, dahil doon, discriminate ka. That's unfair labor practice daw. And again, dapat yung subject of the testimony, it always relates pa rin doon sa may nag-uunyon sa loob ng kumpanya. So, ang pinaparusahan daw kasi dyan, yung retaliatory act, ano ibig sabihin nun? Yung paghiganti ng employer dahil daw nagbigay ng testimonya yung isang tao o yung isang empleyado niya. No, so, yun yung unfair labor practice. But always, ito lang yung unfair labor practice na kahit na hindi sa nag-uunyon. Kahit na hindi sa CBA din. So, everything under the labor code. Unfair labor practice siya kapag ka ginantihan ka o binawian ka ng employer mo dahil sa testimony, affidavit o nag-witness ka, etc. 7, pang-pitong unfair labor practice sa employers, violation of duty to bargain. So, ito yung ayaw makipag-negotiate, makipag-bargain. Example niya, kunwari, ayaw ko makipag-bargain niya, irresponsible man yan, mga ano na yan, union na yan. O kaya, kapag ka tiyatawag na runaway shop, ano ibig sabihin nun? Biglang may CBA na, nag-demand to CBA. Ay, hindi, ililipat na pala ako ng kumpanya. Nangyari yan sa Cavite. Meron ganyan, isang garments factory. Pagka ano niya, nasa loob ng ano yun ng episode, pagkasabit ng recent lang to, before COVID na, 2019 ata. Koreano may-ari nun Submit ng demand to bargain yung union. Ay, putangan ng Koreano. Biglang lipat siya sa Batangas. Hindi, lipat ako Batangas. So, runaway shop ang tawag doon. That is unfair labor practice. Dahil nga, iniiwasan lang niya yung union. Or pwede rin yung runaway shop, hindi lang transfer ng lugar, transfer ng ownership. For example. Pero hindi naman totoong nilipat mo o binenta mo yung kumpanya. Ano pa example? Pag ng refusal to bargain as an unfair labor practice. So delaying negotiations. Nagdi-discuss ka ng mga hindi naman related manner. Kwentu-kwentuhan lang sa nego. So parang surface bargaining rin yun. So nakikipag-negotiate ka pero wala ka namang talagang intention na makapag-negosasyon. Di ba? Tapos kapag ka kunwari, in one case, nakikipag-negotiate si union, ayaw ni, ay hindi naman kayo majority. Kahit na meron silang certificate galing DOLE na sila na yung SEBA. Hindi naman kayo majority, dinaya nyo lang yun. Yun, unfair labor practice din yun. Tapos, surface bargaining, yan. Naano na natin yan kanina. Pag ayaw magbigay ng counter proposal sa General Meaning Court versus Court of Appeals, sabi ng Supreme Court, that is unfair labor practice. Pag walang counter proposal na ibinibigay yun. Kahit na nakikiharap siya sa negotiating table, pero wala naman siyang binibigay na counter proposal, wala, lugi. Yun. Hindi counter proposal yung lugi Tandaan nyo, hindi counter proposal ang lugi. Dapat mayroong concrete. Magkano? Tapos nakabase dapat yan sa evidence, di ba? Kasi ito yung financial statements namin, lugi kami 6 million last year. Kaya ito lang offer namin. O kaya, kumita lang tayo ng ganito. 10 million lang kinita natin last year So nagbayad pa kami ng ganito. So ganun ang counter offer. It's not mere words. It's not mere statements na unsupported, no? Ito, na-discuss ito kanina. Hindi ibig sabihin na pagtanggi ay ULP na, no? Dahil nga wala naman daw pinagkaiba yung pagtanggi ng employer sa insistence ng union. So pareho lang daw 'yon. Natural lang daw kasi sa negotiations na mag-take ng different stance ang union at saka management. Pero kapag walang answer o walang counter proposal nga, again, sa General Meaning Corp versus CA, unfair labor practice. Pagka sinara, tapos binukas ulit yung kumpanya, yun, unfair. It's indicative rin na ayaw mo lang makipag-negotiate sa union. Ang consider mo daw dyan, yung timing ng pagsara at pagbukas ng nangyari yan sa St. John Colleges versus St. John Academy Faculty. Meron ako isang kaso ngayon
Sara niya tapos bukas. Sa ano rin eh, sa school in Cabanatuan. Pandemic, bukas siya. 2021, sinara. Nagpatapos lang ng isang SEM. Bukas uli, pero iba na lahat ng employee. na, ano. So ongoing yung case na yan. Kapag ka may splinter union, ibig sabihin may mga biglang humiwalay na union members tapos ayaw na niyang kausapin yung SEBA. Yun, unfair labor practice din yun. Nangyari yan sa Bayer, Philippines. Gumagawa ng mga gamot yan, FW. Unfair labor practice din, paid negotiation. Tandaan na, yun. Wag kayong manghihingi ng attorney's fees o negotiation fee sa employer. Yan ay unfair labor practice ng union. No? At yan ay example ng isang company-dominated union. No? Pwede kayong kasuhan dyan ng mga miyembro nyo pag-officer ka. Violation ng CBA. Kailan siya nagiging unfair labor practice? Again, dapat yan gross. Dapat malala yung pagbabiolate ng CBA. Kapag kayan, ang isang case sa PASAP versus PAL, Philippine Airlines, tumanggi yung PAL na ipatupad yung economic provision, salary increase. Kasi lugi daw sila nung 2008. Actually, ang case na to ay nung Asian Financial Crisis, 1998. Tapos sa decision lang 2008. Kung ang na-violate ay non-economic o political provision daw, hindi daw yan considered as unfair labor practice. Pero dapat daw yan mag-grievance procedure. So, hindi siya strikeable as ULP. Pangalawa, hindi siya criminal case daw. Kapag ka non-economic o political provision. Note, lahat ng mga sinabi natin kanina, anti-union motive dapat must be proved. No? Yan ang dinalang tandaan niyan. Pag unfair labor practice, anti-union yung management. Ang dapat magpatunay dyan, pag may claim ng unfair labor practice, kung sino yung nag-claim. Kung ang unfair labor practice sa kumpanya, so ang nag-claim ay yung union, di ba? Union dapat magpatunay. Kung employer ang nagsasabi na unfair labor practice ng union, employer dapat yung magpatunay, no? Ano naman yung mga unfair labor practice ng union, ng labor organizations? Kanina, employer, di ba, kumpanya. Ngayon, mga union o labor organizations. First, gross violation din ng CBA. May mga pagkakataon din na ang nagbabiolate ng CBA ay yung mismong union. Pangalawa, pagka ni-restrain o kino-coerce, pinigilan o tawag sa course, pinilit niya yung mga empleyado sa kanilang pag-exercise ng self-organization. Take note hindi interference ang tawag doon kapag yung union na ang nagmimilit. Kasi sabi daw dyan, function talaga ng mga union na mag-recruit ng mga members. Kung pwede. So hindi yun hindi ka mukha kapag ka-employer, interference, di ba? Basta makailam lang siya konti, interference yun. Pero yun, pwede siyang mangampanya, pwede siyang pwede niyang puntahan yung mga kasamahan niya sa trabaho para, sali tayo union. Hindi yung interference. Ang pinabawal ng batas, pagka meron kang coercion, pagka meron kang pananakot na ginagawa, na, pag di ka sumali union, bubugbugin kita sa labas, mga ganun. Abangan kita sa labas. Maraming ganyan eh. Pagka-out natin, yari ka sa akin. Yun ang bawal. Pero pwede niyang puntahan yung kanyang at kausapin na sumali ng union. Bawal din sa union na mag-accept ng negotiation o attorney's fees sa employer. Naku, napakadaming ganyan na ibang union. Diba? One day, makita mo yan, one day lang, CBA nego. Mag-ano muna sila, Boracay. Sabi nung may-ari ng kumpanya, Boracay o Tagaytay. Totoo to Boracay, meron talaga, one day. Sa Tagaytay, one day. So may mga pag-uwi, may makita mo si Union President, may bago ng Fortuner. In one case nga, meron dito Union President, di ko na sasabihin ko sino.
nag-disaffiliate siya doon sa federation. Chismis lang naman to. Tapos, pagka-negotiate nung CBA, kasi wala na yung federation siya na lang nag-negotiate Aba, ito nagpe-Facebook live siya Bago yung bahay. Ganda ng bahay, bago. Tapos bago yung kotse. Tapos may farm pa. Aba, ito yung na-chismis ngayon na may nangyari. Hindi natin alam kung totoo hindi. Aba, malaking union yun So, number 4, pagka daw mismo yung union yung nagpa-discriminate sa employer doon sa employee. Unfair labor practice din daw yan, no? Kunwari, pagka matagal na yung union, minsan na mas sinusunod pa nung HR yung union minsan kaysa sa management, sa totoo lang. So minsan may mga union minsan na abusado rin talaga na nagagamit na sobra. May alam ako isang bus company ganun. Hindi ko na rin sasabihin ko sino. Yung union president, masyadong abusado. Na siya na talaga yung, parang siyang operations manager. Tapos, ginigibit niya yung mga union member niya. Siya parang siya yung hari-harian doon. Isang matagal, sikat na bus company. So again, hindi po pwedeng abusuhin ng kumpanya ng union yung close shop agreement. Hindi po pwedeng for personal reason, personal na away, tatanggalin mo yung union member tapos para matanggal sa trabaho ma-discriminate. Dapat yon relating to the rights and obligations in the constitution and bylaws ng union. To, feather bedding. Ano ibig sabihin nito feather bedding? Na unfair labor practice ng unions. Parang to ghost employee. Ghost employee to make work agreements na ibig sabihin magde-demand yung union na bigyan ng ng ghost employee yung union. Ito kasi mas sa US to practice yan sa US ginagawa yan dati. Pero I think dito wala masyadong ganyan na. Kaya pwede rin feather bedding yung yan yung padulas ng pera. Yun din yan. Pero normally, pag feather bedding, yun yung constant na padulas. Every year, meron kang 50,000. Without any, hindi siya labor education fund, hindi siya labor day fund, di ba? Wala siyang reason. Number 6, violations ng unions na unfair labor practice. Pwede rin kasi mag-refuse to bargain ang union. Hindi lang naman yan hindi lang naman yan employer ang tumatanggi minsan. Minsan kasi kunwari bigla nagka-pandemic yung kanyang CBA mataas na ayaw niyang babaan, di ba? Pag hindi nag-negotiate hold over, di ba? Gusto ni babaan yung kanyang ayaw makipag-negotiate yun, di ba? May mga ganon. Person civilly liable for ULP. So, yung officers at saka agents ng employer, so civilly liable sila. Mga labor organizations, saka yung kanyang mga officers ninyo. Saka yung mga tao na na naging bahagi nung unfair labor practice, lahat sila as civilly liable. Sweetheart doctrine, ano ibig sabihin yan? Sweetheart doctrines o sweetheart contract, kapag yung CBA ay hindi nagre-reflect ng tunay na kagustuhan ng mga employees. Normally nga, kapag yan ay company-dominated union, kapag yung corrupt yung mga officer na tumanggap ng pera para sa isang sweetheart kasi parang mag-sweetheart in bed daw yung employer at saka yung union officers para kaya sweetheart naglalaplapan daw sila. Blue sky bargaining, unfair labor practice din to ng mga union. Pag upo nyo pa lang sa negotiation table, langit na yung hinihingi. Yun ang ibig sabihin yan. Diba? Langit agad hingin mo na alam mo naman na hindi kayang ibigay. Tapos ayaw mong mag-budge doon sa iyong offer.
na langit. So that is a type of unfair labor practice. Pero take note, kahit na ganun yung meron kasi itong sa case sa St. John Colleges, yung school nung noon yon pagkapasok niya, biglang taas-taas yung ano niya, parang 500 pesos per day across the board, wage increase. Yan, agad siya. Sabi naman, sira na lang kami. Sinara nung sira ng school, yung school niya. Ganyan pala kayo eh. Sara ko, sabi niya. Ang sabi niya, hindi daw, sabi ng Supreme Court, it's not a valid reason for closure. Yung kahit na nag-blue sky bargaining, ang tapang ano mo, magkasuhan ng ULP yung kumpanya. O kaya magkaso sa NCMB. May lockout mo, etc. So, yun. So, yun ang end ng ating